probinsya Davao? Simple lang naman. Wala lang gutom. Walang mga walang manggugulo, walang mga maaangas sudaan. Kailangan masaya lang yung mga tao. Paglabas nila ng bahay, hindi sila worried. Pag naglalakad sila sa sudaan ng gabi, pwede ka mag-cellphone. Yan yung ligasiya ng mga Duterte na minahal ng maraming tao. Yung tipong may prinsipyo talaga at nagtatrabaho para sa mga tao. Hindi yung nagtatrabaho para makurakot ang pera ng mga tao. Kaya ng administrasyon na yun, pinakamalaking kurakutan na nangyayari. Hindi mo yan pagkakaila kasi noon pa man ang issue sa kanila ay pangungurakot na. Kaya, what do I expect? Ganyan rin ang nangyari ngayon. Ang mga Duterte, hindi yan nasisilaw sa pera. Ang gusto ng mga Duterte ay maayos ang pamamalakad sa lungsod o ng bayan. Walang nag-aabusado sa mga daan at sa pangkarapatang pangtao. Yung sinasabi nilang natutukhang, sino ba naman ang hindi magagalit pag sinisira yung bayan mo? Yun yung ine-execute ng mga Duterte. Yun yung mga binibiktima ng mga sabi nila may mga ijiki. Bakit sino ba yung pinapatay nila? Namamatay yun dahil sa batas. Ginamit nila ang batas ng laban kaya pinatay. At saka ba't nyo naman, ano naman ang sentimento nyo doon? Mga kriminal yung mga nadidido doon noon Hindi naman yung normal na tao. Mga kriminal yun kaya dapat ng bagay lang sa kanila yun. At ang mga tao nangangarap na kumabalik ang mga Duterte ay ganun pa rin ang sistemang pamamalakad na gustong gawin, na gusto ng mga tao na gawin ng mga Duterte gaya ng ginawa ng tatay nilang si Tatay Digong. Lahat ng mga tao yun ang gusto sa bansa na maayos, walang criminals, may maiilan lang. Hindi kagaya ngayon na sobrang dami na talamak na mga krimen. Pati yung illegal na droga. Gusto ng mga tao na ma-minimize yun. Gusto ng mga tao na mahigpit ang pagpapatupad ng batas niyan. At ang mga Duterte lang ang makakagawa niyan. Kaya ang mga tao ngayon nangangarap na mabalik ang mga Duterte sa Malacanang dahil bumalik na yung mga criminal sa daan at yung mga user kung saan na lang gumagamit. Hindi na sila takot dahil sa administrasyon ngayon hindi mahigpit sa batas. Kaya yung mga user malalakas ang loob na gumagamit sa papublikong lugar o di kaya mag-live sa Facebook. At mismong Pangulo ay may issue sa droga. Putang mismong kapatid niyang si Amy Marcos ang nagsiwalat niyan. Kaya sana mabalik ang mga Duterte. Pagdating ng 2028, iboto natin BP Sara. Kung gusto nating malinis ang Pilipinas ulit, kung gusto nating mapayapa ang daan natin, ibalik natin ang Duterte sa 2028 at sama-sama nating ibagsak ang mga politikong kawatan. Dahil ano bang inaasahan natin ngayon? Walang hustisya ngayon sa 2028 pag napalitan na yan si Marcos. Doon lang tayo magkakahustisya. Yan ang totoo.